Pangunahin na sa serbisyo sa kuryente. Nagpa-privatize ang ADB, Batchbill. Nagtulak ng privatization sa industriya ng kuryente. Kapalit niyan yung mga loans na binibigay nila sa atin upang ipatupad nila yung mga patakaran nila na tingin nila ay mag-a-address dito sa mataas na presyo ng kuryente, supply ng kuryente. Ito yung ADB na matagal nang nangingimasok sa mga patakaran ng ating ekonomiya. Ngayon, ang binabayaran ko ngayon nasa 2 plus na. 2,000 eh. 1,800, 2,000. 4,200 plus kami ngayon. 6,500. Hindi ko makayanan pagbayad ng kuryente. Kaya wala kaming kuryente, hindi ako nagpakabit na. Ang Freedom from Debt Coalition ay isang pambansang koalisyon na binubuo ng iba't ibang organisasyon at individual na naglalayong maging instrumento upang bigyang katuparan ang hustisyang panlipunan at kapangyarihan ng mamamayan na harapin ang hamon ng kahirapan. Mula sa napakaraming hamon at mga pakikibaka, ay layunin din ito na magkaroon ng makabuluhang pagbabago sa industriya ng kuryente sa ating bansa. Ang krisis sa supply ng kuryente ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit binago ng gobyerno ang patakaran sa industriya ng kuryente. Noong huling yugto ng dekada 80 hanggang sa maagang yugto ng dekada 90, halos 8 hanggang 10 oras kada araw ang naranasan nating blackout. Isa sa mga itinuturong dahilan ay ang hindi napakinabangang proyekto na Bataan Nuclear Power Plant o BNPP na siyang inaasahan upang dagdagan ang limitadong supply ng kuryente sa bansa. The debt crisis of the 80s during Marcos time na napasa kay Mrs. Aquino, ang sumunod doon yung power crisis. Ano yung power crisis na yun? Shortage, may kakulangan sa kuryente. So ngayon, after that, the situation went to EPIRA. Sinisisi rin ang dagliang abolisyon sa dating Department of Energy o DOE. Sa simula na panunungkulan ni dating Pangulong Cory Aquino na nagresulta sa kawalan ng komprehensibong programa sa enerhiya at industriya ng kuryente. Bukod dito, mula sa pagbabago ng klima ay dumadanas din ng matinding tagtuyot sa Mindanao kung saan kalakhan ng mga planta ay nagmumula sa paglinang ng tubig o hydropower plants. Pinalala pa ang mga problemang ito ng isyu ng korupsyon at palpak na pamamalakad sa Napocor. Bilang reaksyon ng gobyerno, ipinapatupad ang ilang patakaran na nagbigay daan sa unti-unting pagbabago ng industriya tulad ng Power Crisis Act of 1993. Sa kabuuan, ang krisis sa pananalapi ang naging fundamental na dahilan upang lubusang ipihit ng gobyerno ang programa sa industriya ng kuryente. Ipinailalim ito sa programa na kung tawagin noon ay Structural Adjustment Program na binabalangkas ng International Monetary Fund, World Bank at ng Asian Development Bank. Mga pangunahing institusyon na nag-aalok ng pautang sa mga bansa katulad ng Pilipinas. When Mrs. Aquino became president, may kakulangan sa kuryente. At bago siya maging presidente, ang plinano nila Marcos ay magtatayo ng nuclear power plant. Na yan ang magpupuno ng na nakikita nilang magiging kakulangan sa kuryente. Kaya naman na mothball ito because it was unsafe. There was issues of earthquake plus the fraud involved with the Bataan nuclear power plant. It cost twice to build it. There was a hefty commission paid to a Marcos crony who bought himself a title somewhere in Austria, somewhere in Europe. It became a debt of the National Power Corporation na was fully paid maybe just a few years ago. Pero yan ang isang nagpabigat sa financial condition din ng Napocor. Kaya hindi tinuloy ni Mrs. Aquino. Ang problema was, walang kapalit yung nuclear power plant. So ang nadaanan nating crisis after the debt crisis of the 80s during Marcos time na napasa kay Mrs. Aquino, ang sumunod dun yung power crisis. Abot kayang presyo ng kuryente, seguridad at kalidad na supply ng kuryente at kalutasan mula sa malalaking utang ng gobyerno sa Napocor na umaabot noon sa mahigit 900 billion pesos. Ito ay ilan sa mga pangunahing mga pangako ng EPIRA sa mamamayang Pilipino. The EPIRA response, the EPIRA reforms is
isa sa pribado natin ng Napocor, wala nang control sa presyo ng generated electricity, hayaan natin ang pribadong sektor na pumasok. Sa ilalim ng IPIRA, inuutos ng batas na alisin yung monopolyo ng kontrol ng gobyerno sa industriya ng kuryente sa pamamagitan ng pag-privatize ng National Power Corporation. Nung i-privatize yung National Power Corporation, ay hinati ito sa 3 sektor, no? Yung generation, yung transmission, at yung distribution sector. Itong Transco na ngayon ay naibinenta natin sa ganitong halaga, ay kumikita ng at least 20 billion a year. Hindi ito luging kumpanya. Bukod sa pagbebenta at paghihiwalay sa pagmamay-ari at pamamalakad sa generation, transmission at distribution ay meron pang ika-4 na nilikhang sektor ang IPIRA, ang supply sector. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatayo ng tinatawag na WESM o Wholesale Electricity Spot Market. Sa free wholesale trade, maaasahang wholesale din ang dating ng asenso. With WESM, we'll have the power to make a brighter future. Yung WESM ay yung para isa sa mga cornerstone ng IPIRA. No? Ibig sabihin, pinaka-ultimate goal nila. Ang gusto kasi mangyari dyan, ngayon kasi sa Luzon lang yan eh. Ang mangyari, yung Luzon, Visayas, and Mindanao, isang interconnection niya ng grid, lahat ng transmission line, magiging isa para yung mga consumer ng Mindanao bibili ng kuryente dito sa Luzon kung saan mas mura, etc. Kung saan man meron. Yan yung concept ng WESM. Ayon sa IPIRA, 10% ng supply na ibibenta ng mga distribution utilities ay dapat kunin sa merkado o WESM. Di umano, mula sa ganitong paraan ay uusbong ang kompetisyon na siyang magtatakda upang magkaroon ng murang presyo ng kuryente. Yung WESM mismo, yung Wholesale Electricity Spot Market, meron silang inimbestiga na paglalaro ng merkado, paglalaro ng presyo by PISAM. PISAM is the Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Government corporation ito. Player ang PISAM sa Wholesale Electricity Spot Market. Pero dahil hawak niya, halos ang hawak niya doon na mga planta na binebenta yung kuryente sa malaki ang bloke na hawak niya. Kaya niyang laruin ang presyo. At yan ang inimbestiga ng WESM. At ang conclusion ng WESM, based on market data, not based on documents or investigative, market data lang, ang conclusion, PISAM was guilty of abusing its market power. Dati kasi binabayaran ko 3.5, halos dumoble, naging 6.5, ganun. Halos doble, triple nung mga nakaraang taon. Ngayon, ang binabayaran ko ngayon sa 2 plus na, 2,000 plus. Saka marami ang titipid. Karamihan dito, mga lalaki nag-uubad, walang kuryente eh. Mainit. Wala na kaming kuryente kasi wala kaming pambayad. Ay mas maganda yung dati kasi kumbaga kahit kumpleto ako sa kagamitan, nakakaya ko pang abutin yung pagbabayad. Ngayon talaga kailangan mo pang mangutang para makabayad. Tsaka masyadong mahigpit ngayon. Isang bill pa lang natanggap mo, meron na kaagad kasunod na disconnection, paputulan ka agad eh. Preso ng kuryente! Ibaba! Ibaba! Epira! Pagkatapos ng 9 na taon, bumababa ang kuryente, lalo pang nabaon sa utang ang Pilipinas at lalo pang mas maraming mamamayan ang hindi nakakayanang magbayad ng kuryente. Ang Aboitiz Group ay may control ngayon sa 2,088.87 megawatt ng generation assets natin, capacities natin. So kung titingnan natin itong dalawang figures na ito, makikita natin na ang generation sector ngayon ay pinaghahatian lang ng dalawang kumpanya o dalawang pamilya, the Lopezes and the Aboitizes. Pumapalo sa 10 pesos per kilowatt hour. Pero before IPIRA, noong 2000 hanggang 2001, ang total average lang natin per kilowatt hour ay 5 pesos on the average. Pero magmula nung pinatupad itong IPIRA, pinakita na
yung patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente. Abuso ng pribadong sektor gaya ng Meralco at ng iba't ibang power utilities, yung kapalpakan ng IPIRA. So ang punot dulo ng lahat ng ito ay kapalpakan ng IPIRA. Ang pagsasapribado sa bidding, pag sobrang malaki yung bid, yung winning bid, sobrang malaki, na halos doble na siya sa halaga ng planta. Ibig lang sabihin nun, babawiin ng investor yung bid na yun, wala sa atin. Sa atin magagaling pa rin yung babawiin nila sa atin. So, tataas lalo. So, mas kaya ba ng tao ngayon ang kuryente kesa dati? Hindi. Dati kasi nagkukonsumo lang ako, wala pa 1,000. Ngayon minsan, pinakaano ko ngayon, 1,600. Tapos umaabot ka pag gumagana yung president, tumasampa 2,000. Parang nakakagulat na. So parang ito yung kakatwa dito sa IPIRA. Inalis natin ang kontrol ng gobyerno mula sa NPC, napunta lang ito sa dalawang players, major players, parang nilipat mo lang yung monopoly sa dalawang pamilya. So ang nangyari, from monopoly to oligopoly. Siyempre bilang nanay, kailangan makatipid, di ba? Dati nga, kang maaari nga lang, mag-illegal na lang dahil sa sobrang taas ng kuryente, kaya lang, kumbaga, ang hirap din magiging illegal kasi mas napapasama pa. Nakakaapekto sa aming pamilya, lalo na sa aming mga ina ng tahanan. Kasi imbis na ibabayad namin sa kuryente, binabudget namin para sa pagkain, nahahati pa ito para sa pag-aaral ng anak namin. Ang pera, kailangan nakaimpok para pambayad na lang buwan-buwan sa kuryente. Wala na kaming gagawin, kundi magbayad ng malaking kabayaran sa kuryente. Dubling pasakit ito para sa aming mga magulang na nasa loob lamang ng bahay at nagbabudget.